So ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, andito naman po tayo ngayon para sa panibagong video. Siyempre, usapang ibon. So ngayon nga po pala mga kaibon, isang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol po sa kung paano ako nagpupurga ng aking mga alagang ibon. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kaibon, dun po sa mga kaibon natin na hindi pa alam kung paano yung proseso sa pagpupurga ng ibon. Mas maganda po matapusin mo yung video na i-upload ko o i-share ko ngayon sa aking munting channel, kaya tara. So, alin nga ba sa mga ibon natin ang dapat natin purgahin? So, ako po kasi nga mga kaibon, ang pinupurga ko na mga ibon dito sa aking aviary is yung mga, number one is yung mga kinokondisyon ko pa lamang, So, pwedeng sa ganito kalaking, breeding cage. Tapos, dapat alam mo yung mga, yung mga edad nila, na nandito. Basta yung mga kinokondisyon pa lang natin na hindi pa natin isinasalang sa breeding o hindi pa natin ginagamit at sa pag-breed. Tapos dapat yung mga edad nila mga kaibon, sabi ko nga kanina is dapat alam mo yung edad na nakukondisyonin mo ako po mga kaibon, ang pinapainom ko niyan o yung mga edad ng ibon ko na pinapainom ko ng gamot na pagpurga is at least mga 6 months man lang. So mga 6 months, pwede na po yan sa mga ganitong ibon, itong mga parakit, yung mga alps, pwede na po yan. Huwag po kayong magpurga ng bata pa. Kasi minsan kasi mga kaibon, ang sabi ng ibang mga nag-iibon, mga nag-aalaga ng ibon, kasi ako hindi ko pa po nasubukan na magpurga ng bata pa. Nagiging sanhi din daw na minsan nananamlay din yung mga ibon. So hindi ko alam kasi hindi pa ako nagpurga ng ibon na mga bata pa. Sabi ko nga, nagpupurga ko ng ibon is at least 6 months man lang yung edad nila pataas. So bakit nga ba kailangan natin na purgahin yung mga ibon natin na na ikukondisyon? Kasi po ang mga ibon natin tulad din po sila sa mga alaga nating manok, na kung makikita mo yung yung mga poop ng manok, lalo na doon sa mga pagalagala na manok. So may mga nakikita nga din ako dito sa amin kasi may mga alaga kami dito ng manok. Minsan makikita mo doon sa mga poop nila, may mga uod o may mga bulati na nandun sa poop nila. So pasensya na po doon sa mga kumakain pa lang sa ngayon. So ganun din po yung mga alaga natin na ibon. So kahit na maliliit yung mga poop ng alaga natin na ibon, mayroon din po yan ng mga maliliit na uod o mga maliliit na bulati. Minsan makikita natin yung ibon natin na kahit anong bigay mo ng pagkain, yung mga soft food, yung mga egg food, yung mga gulay, tapos yung mga millets, makikita mo dun is nangangayayat yung ibon. So sign po yun na yung ibon natin is may bulate. Huwag niyo pong pupurgahin mga kaibon, yung sabi ko nga is yung mga bata pa na na mga ibon natin. Tapos yung mga ibon natin na alam natin o makikita natin na kung makikita natin is yung ang malapit ng mga itlog, yung buntis na ibon, huwag na po natin yon na na pupurgahin. So nga ba yung gamot na binibigay ko sa sa ibon na ang pinupurga ko? So sa ngayon po kasi mga kaibon, ang available ko dito is itong, ayan, yan siya, itong bastonero.
So pwede po ito sa manok, pwede po ito sa ibon o sa kalapati at sa mga at sa mga baboy pwede po ito. Pwede rin po tayong gumamit ng nung hammer. Ang hammer po, ang kulay po ng ng sachet niya is kulay green. So yun po yung isa rin po yan sa magandang gamitin na pampurga. Tapos yung Latigo 1000. Kung hindi ako nagkakamali or kulay-pula yata yung sachet nun. Pero since sa akin dito is ang available dito is itong Lastonero. So ito po yung kumbaga dito po kasi sanay yung mga ibon na pinupurga ko. So nasa sa inyo din po mga kaibon kung saan sanay yung mga ibon ninyo. Dun, yun din po yung yun din po yung gamitin nyo na na pampurga. So hindi ko po sinasabi na gayahin nyo ito. So sanayin nyo mga kaibon kung sanay madalas kung hiyang sila sa pasensya na po kung hiyang sila sa hammer o doon sa Latigo 1000, so yun po yung gamitin niyo sa mga ibon na pinupurga ninyo. So since ang mga ibon ko is dito sila hiyang, ito yung ginagamit ko na na pampurga. So paano nga ba ang paggamit nito mga kaibon? Ang ginagawa ko nito mga kaibon, yung kalahating laman nito ito isang sachet ito. Yung kalahating sachet mga kaibon, nilalagay ko sa sa isang puno doon sa 1.5 na na galon o yung lalagyan ng coke. So, yung isang puno doon na tubig, kalahati lang nito. Tapos ang ginagawa ko niyan is every other day, 2 beses lang or 2 beses po siya na na binibigyan ko. Halimbawa nagbigay ako ng Monday. Ang susunod po niyan is Wednesday. Pero may mga nagbibigay po nito na sunod-sunod po or Monday tsaka Tuesday kaagad. So depende yun po sa mga sa mga sistema, iba sa mga mag-ibon po kasi iba-iba naman yung mga technique na ginagawa sa pagpupurga ng ibon. Mga 5 to 6 hours dapat kailangan natin napalitan ng plain na water lang, yung plain water na lang yung papalit natin. Tapos ang sunod po nun mga kaibon, ng pagbigay ko ng pampurga sa aking mga alagang ibon is 3 months, 3 to 4 months, ganon. Or kung hindi naman, pagkatapos ko silang or kapag pinagpahinga ko na sila sa breeding, tsaka ko po yun binibigyan o pinapainom ng pampurga. So ganun po yung sistema ng pagbibigay ko ng ng pampurga dito sa aking mga alagang ibon. So sana may natutunan kayo sa kung paano ako nagpupurga ng aking mga alagang ibon. So ito lang yung gamit ko. Pwede rin sabi ko yung hammer, yung Latigo 50. So depende po 'yun sa mga sa mga ibon na or doon sa mga gamot na pamurga doon sa inyong mga alagang ibon. So salamat po sa inyong mga kaibon sa kaunting oras, sa kaunting minuto ng panonood. So God bless po sa inyong lahat mga kaibon.